Dadako tayo ngayon sa panibagong libro. Sa aking pagpakiwari, aabutin tayo ng 3 taon sa libro na to. Gayunpaman, ito'y mayaman na libro. At ito'y hindi mabigat na libro, sapagkat sinabi ng Panginoong Hesukristo, kung tayo'y matututo sa Kanya, ang Kanyang pamatok ay hindi mabigat. Manalangin tayo. Maluwalhati ka, Ama namin, Diyos na makapangyarihan. Hari ng lahat ng bagay. Pagpapalain mo ang iyong bayan ng kapayapaan. Subalit sa makasalanan ay walang kapayapaan, sabi ng Panginoon. Gayon pa may umaasa kami na kami ay iyong bibigyan ng kapanatagan at kami ay hihikayatin mong magtiwala at sumunod sa iyong mga kalooban sa pamamagitan ng pagkilala namin at pagtanggap namin sa paghahari ng Panginoong Hesukristo sa aming mga buhay. Basbasan mo kami ngayon ng iyong Santong Espiritu upang maunawaan namin ang iyong mga banal na salita. Sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian, ang paghahari at ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay sa Mateo chapter 1, verse 1. Ang ating pagbibigyan ng atensyon sa susunod na mga panahon at sa biyaya ng Diyos, ang Ebanghelyo ayon kay Mateo. Pag-uusapan natin ngayong umaga ang kabuuan. Kagaya ng lagi nating na nakaagawian sa tuwing tayo ay magkakaroon ng bagong aklat na dadalhin sa atin sa pangangaral. Tinitignan natin yung overview upang sa ganoon masigurado natin na bawat portion ng libro na ating dadalhin sa pulpito ay nakaangkla doon sa pangkalahatang disenyo at layunin ng Diyos sa aklat na ating pag-aaralan. Nandito tayo sa Mateo. Ang pangangaral ngayong umaga ay lalagyan natin ng titulo, Ang Aklat ng Hari. Mateo chapter 1 verse 1, ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Ang aklat ng hari. Maraming kwento sa kasaysayan ang nagsasalaysay kung paanong itinatago ng ilang mga dakilang pinuno ang kanilang katauhan upang makihalubilo sa karaniwang tao. Si King Albert I ng Belgium, nang minsang dumalaw siya sa United States of America, ay nagbihis siya bilang isang konduktor ng tren para hindi siya mapansin at makagalaw siya ng maayos at makita ang buhay ng mga tao ng walang seremonya. Sa Sweden, si King Charles XI ay naglalakad sa langsangan ng nakadisguise para marinig niya mismo ang hinaing ng kanyang mga mamamayan. Si Emperor Joseph II ng Austria ay naglakbay sa Europa bilang Count Falkenstein upang makita ang tunay na kalagayan ng mga tao, malayo sa pagpuri, panlilinlang at pambobola ng kanyang mga tagapayo. Sa panahon natin, nakikita natin ang ganito ring larawan sa mga palabas, kagaya halimbawa yung palabas sa US na Undercover Boss. Sa palabas na ito, ang isang CEO, ang may-ari ng kumpanya, ay nagtatrabaho ng nakadisguise bilang isang karaniwang empleyado sa sarili niyang kumpanya. Dito niya nakikita ang tunay na nangyayari sa kanyang negosyo. Pinaparangalan niya ang karapat-dapat at minsan pinapatawan niya ng parusa ang kanyang hindi matatapat na empleyado.
Siya ay pinuno pa rin ng organisasyon, ngunit pansamantalang isinantabi ang kanyang kapangyarihan upang maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ganyan din ang ipinapakita ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Ipinakilala si Jesucristo bilang hari, subalit isang hari na hindi dumating ayon sa inaasahan ng mga tao. Siya ang hari ng mga hari, ngunit nagpakumbaba upang makihalubilo sa atin at maglingkod. Ang kanyang kaluwalhatian ay natakpan ng kanyang katawang tao, ng kanyang kahirapan at kahinaan bilang isang tao upang sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at pagkamatay ay madalan niya tayo sa kanyang walang hanggang kaharian. Titignan natin ang aklat ni Mateo bilang isang librong literatura, bilang isang natural at literal na libro, at pagkatapos titignan natin ang buod nito. Titignan natin ang overview. Sa huli magkakaroon tayo ng exhortation at pagkatapos magtatapos tayo sa pangwakas na panawagan. Ang Biblia ay koleksyon ng 66 na libro. Dala-dala natin isang libro, pero sa totoo lang ang Biblia ay may 66 na libro. At iba't ibang klase ng literatura. May mga kwento, may mga liham, may mga awit, may mga tula, may mga kawikaan, at minsan may mga apokaliptik na nagpapahayag ng mga hula sa pamamagitan ng mga simbolo. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, kasama na ang ibang Ebanghelyo ni Marcos, Lucas at Juan, ay kabilang sa genre na biblical historical narrative, nakagaya ng pagsasalaysay ng mga kasaysayan sa Lumang Tipan. Makikita natin na ang paggamit ng mga references mula sa Lumang Tipan ng mga ebanghelista ay nagpapakita na sila ay familiar sa Lumang Tipan at sila ay naimpluwensyahan nito. Higit pa rito mga kapatid, sa tuwing nagkikwento ang Biblia, parehas ang Lumang Tipan at ang Ebanghelyo na may iisang layunin para ipaliwanag at ipagtanggol ang kasunduang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Makikita natin ito sa Lumang Tipan. Halimbawa, kapag tinignan natin sa Exodus chapter 1 hanggang 19, ang kwento ng ito ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa Israel mula sa Ehipto, ang naging batayan ng covenant sa pamamagitan ni Moises sa chapter 20 ng Exodus. Pag tumingin tayo sa Joshua chapter 1 hanggang 23, ang kwento ng pakikipaglaban at pakikipagdigma at pagtatagumpay ng Israel sa pangunguna ni Josue ay naging batayan ng pagbabago ng renewal ng covenant sa chapter 24. Pag nagbasa naman tayo sa aklat ng mga hukom hanggang sa aklat ng Samuel, yung paulit-ulit na kwento ng pagbabackslide ng Israel, paulit-ulit na pagsamba nila sa Diyos-Diyosan at paparusahan sila ng Diyos. Subalit pag tumawag sila sa Diyos, ay ililigtas sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga hukom. Mula sa pagkatapos ni Josue hanggang sa panahon ni Propeta Samuel, hanggang sa panahon ni Haring Saul, ang naging batayan ng Diyos sa paggawa niya ng kasunduan kay Haring David. Makikita natin na sa tuwing may ginagawa ang Diyos sa kanyang bayan, ay nagiging batayan ng kanyang matibay na pangako. Gayon din naman ang kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay naging batayan para sa isang bagong kasunduan. Ipagkumpara natin, halimbawa sa Exodus chapter 24 verse 8, kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Ay mababasa natin na kapareho ang Mateo 26, Matthew 26 verse 28. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ngayon tignan natin ang overview ng Ebanghelyo ni Mateo. Mas magiging handa tayo mga kapatid na unawain ang mga aral at perspektibo ng Ebanghelyo na ito kung alam natin
ang mahahalagang bagay sa sumulat at sa konteksto nito. Anumang talata na walang konteksto ay maaaring maging pretext ng kahit anong doktrina. Kaya't napaka-importante na maging tama ang ating konteksto. Sa pag-aaral ng overview ng kahit anong aklat sa Biblia, tatlo ang titignan natin. Una, sino ang sumulat? Pangalawa, sino ang sinulatan? Pangatlo, ano ang layunin ng sumulat? Sino ang sumulat ng Ebanghelyo ni Mateo? Mayroon tayong katiyakan na masasabi natin na si Mateo, na apostol ng Panginoon, ang sumulat ng Ebanghelyong ito sa tatlong tradisyonal na kadahilanan. Una, ang unang iglesia ay napakaingat sa pagtanggap kung alin ang mga tunay na kasulatan. Mariin nilang tinatanggihan ang mga peke at mga apocryphal na sulat, kahit na ito ay tila popular at mayroong espiritual na halaga. Ang kanilang pagkakaisa sa pagtukoy kay Mateo bilang may akda ng Ebanghelyong ito ay napakahalaga. Hindi ito padalos-dalos na pasya, kundi maingat at pinag-isipang paniniwala. Walang sinaunang manuscript ng Ebanghelyo ayon kay Mateo ang hindi kinakabitan ng pangalan ni Mateo. Ayon kay Papias, alagad ng Apostolic Fathers, AD 100, si Mateo ay sumulat ng mga salita ni Jesus sa Hebreo. Isinalin ito ng iba ayon sa kanilang kakayanan. Sinang-ayunan din ito ni Irenaeus, AD 180, na nagsasabi na si Mateo ay naglabas ng Ebanghelyo para sa mga mananampalatayang Hudyo. Si Origen, 200 AD, ay malinaw na nagturo na si Mateo ang may akda ng unang Ebanghelyo. Ang nagkakaisang patotoo mula sa unang daang taon mula sa iba't ibang bahagi ng iglesia ay nagpapakita ng mataas na kumpiyansa nila na si Mateo nga ang sumulat ng aklat na ito. Sapagkat kung hindi tayo tiyak kung sino ang sumulat nito, paano nating paniniwalaan na nakita nga niya ang lahat ng ginawa at narinig niya ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Nabanggit na natin mga kapatid na walang ibang manuscript na Ebanghelyo ayon kay Mateo na hindi nakakabitan ng pangalan ni Mateo. Hindi tulad ng ilang aklat sa Biblia na matagal pinagtalunan kung sino ang sumulat. Kahit ang Ebanghelyo ayon kay Juan, yan ang pinakamatagal na pinagtalunan sa kung sino ang sumulat. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo ay walang kalabang tradisyon. Mula sa pinakamaagang tala ng kasaysayan ng iglesia, malinaw at nagkakaisa ang patotoo na si Mateo na apostol ng ating Panginoong Hesukristo ang sumulat nito. Walang naitalang ibang pangalan na ikinabit sa aklat na ito, walang alternatibong paniniwala na umusbong hinggil sa tunay na may akda. Ito ay nagpapatibay ng ebidensya na totoo ang tradisyon ng pagsulat ni Mateo ng Ebanghelyo. Bukod dito, kung basta lamang mag-iimbento ang unang iglesia ng pangalan ng sumulat na Ebanghelyong ito, si Mateo ay isa sa pinaka-hindi inaasahang pagpipilian. Kung mag-iimbento ako ng Ebanghelyo, hindi ko ito ikakabit sa hindi sikat na apostol. Maaring kung mag-iimbento tayo ng sumulat ng Ebanghelyo, ilalagay ko ang pangalan ni Pedro o di kaya ni Juan o ni Santiago. Subalit si Mateo ay hindi inaasahang pagpipilian. Siya ay dating maniningil ng buwis. Siya ay labis na kinamumuhian at itinuturing na makasalanan ng mga Hudyo. Napaka-ironic kung ikakabit natin ang pangalan sa isang aklat na ang layunin ay hikayatin ang mga Hudyo na si Jesus ang Mesiyas sa isang taong kinasusuklaman ng mismong kanyang mga kababayan. Kung pag-iimbento lamang ang pag-uusapan, tiyak na mas pipiliin nating ikabit ang pangalan sa isang apostol na mas kapitapitagan, kapanipaniwala at iginagalang ng unang iglesia. Ang katotohanang si Mateo mismo ang nakatala bilang may akda ay nagpapakita na ito'y hindi kathang-isip, kundi isang makasaysayang katotohanan. Mula sa Ebanghelyo ni Mateo, mabubuo natin sino si Mateo. Siya ay isang Hudyo, apostol ng Panginoong Hesukristo at dating maniningil ng buwis. Mahalagang maunawaan natin mga kapatid ang pagiging Hudyo ni Mateo para lubos nating maunawaan
ang kanyang ebanghelyo sapagkat malinaw ang kanyang pagbibigay diin sa pananaw ng isang Hudyo, kagaya ng pagkakasulat sa mga Hebreo na ating napakinggan mga ilang linggong nakalipas. Isa siya sa 12 alagad ni Jesus na pawang mga Hudyo at iniulot ng mga sinaunang Kristiyano na siya ay sumulat sa wikang Hebreo. Ang kanyang pangalan ay Hudyong pangalan, Mateo. At ang kanyang pangalan na isa pa, dalawa ang pangalan niya na Levi o Levi ay mababasa natin sa Mark 2:14 at Lucas 5:28 ay pangalan ng isa sa mga lipi ng Israel. Higit sa kanino mang manunulat ng ebanghelyo, binigyang diin ni Mateo na si Jesus ay dumating partikular para tuparin ang mga pangako ng Diyos sa bansang Israel. Hindi itinago ni Mateo ang kanyang pagiging publikano. Sa Matthew chapter 9, verse 9 hanggang 13, mababasa natin, at pagdaraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawaging Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. At nangyari nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsidating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Datapwat nang marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matutuwid, kundi ng mga makasalanan. Inamin ni Mateo sa kanyang sulat na siya at ang iba pang maniningil ng buwis ay karaniwang iniuugnay sa mga makasalanan ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Ang mga publikano ay mga negosyante na nagpopondo ng mga pampublikong proyekto ng pamahalaang Romano na noon ay nakakasakop sa Judea. Sa ating panahon, ang mga publikano ay mga sangkot sa flood control project. Sila ay binibigyan ng karapatan na singilin ang kanilang mga pinaluwal sa mga tao. Pinopondohan nila ang pagpapagawa ng mga establishmento sa Roman Empire at pagkatapos sila na ang maniningil sa mga tao. Dahil sa kawalan ng transparency sa gobyerno, madalas naaabuso ang kalakarang ito. Gagastos sila ng 1 milyong sa pera nila noon, magagawa ang proyekto, sisingilin nila sa tao, sobra. At ito ay lalong nagpapahirap sa mga Hudyo, kaya para sa kanila ang mga publikano na kagaya ni Mateo ay taksil sa bayan at ganid sa salapi. Ang pagpapatotoo ni Mateo patungkol sa kanyang makasalanang nakaraan ay nagpapakita ng isang mahalagang tema ng kanyang ebanghelyo. Higit sa kanino mang ebanghelista, binigyang diin niya na si Jesus ay isang mapagpakumbabang hari na humihingi ng kababaang loob sa kanyang mga tagasunod. Hindi maaaring sumunod kay Kristo ang mapagmataas. At hindi rin tumatawag si Kristo na mga taong may kakayanan sa kanilang sarili. Inemphasize niya na ang tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo ay mga makasalanan na magpapakumbaba sa kanyang paghahari. Sa pagkilala sa kanyang nakaraan, hayagan niyang ipinahayag ang kanyang sariling pangangailangan ng biyaya at ang kanyang kahandaang sumunod sa hari na tumawag at nagbago sa kanya. Mula sa pagiging makasalanang lingkod ni Herodes, siya ay ginawang mapagpakumbabang lingkod ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Patungkol naman sa orihinal na sinulatan, sino ang sinulatan ng ebanghelyong ito o sino ang mga unang nakabasa ng ebanghelyong ito? Lahat ng ebanghelyo ay isinulat para sa mga Kristiyanong mambabasa.
O iniisip natin, ang sinulatan, mga hindi mananampalataya. Hindi. Siguradong hindi yan babasahin ng mga hindi mananampalataya noong unang panahon. Lahat ng ebanghelyo ay naka-address sa iglesia. Subalit ang ebanghelyo ayon kay Mateo ay may emphasis na akma para sa mga Kristiyanong Hudyo. Halimbawa, mas madalas bumanggit si Mateo ng mga quotation mula sa Lumang Tipan. Higit sa ibang ebanghelyo, at least 40 times. Sa bawat pagsasalaysay niya ng mga ginawa at tinuro ng ating Panginoong Hesus, pinatutunayan niya sa kanyang sulat na ang Panginoong Hesukristo ang katuparan ng mga hula sa Lumang Tipan. Sumulat si Mateo sa mga Kristiyanong Hudyo ilang taon bago mawasak ang templo noong 70 AD. Ang apat na ebanghelyo ay nagkakaisa sa tema at ito ay tungkol sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit si Mateo lamang ang gumamit ng kataga na kaharian ng langit. Maraming mga aral sa panahon natin na nagdi-differentiate ng Kingdom of Heaven at Kingdom of God. Subalit mga kapatid, sa ating pag-aaral at sa patuloy natin na pag-aaral ng salita ng Diyos, walang pinagkaiba ang Kingdom of Heaven at Kingdom of God. Ginamit lamang ito ni Mateo sapagkat ang mga Hudyo ay relihiyoso at hindi nila binabanggit ang pangalan ng Diyos. Iniiwasan ng mga Hudyo ang paggamit ng banal na pangalan ng Diyos. Baka magkasala sila sa kautusan ni Moises na sinasabing huwag mong gamitin, banggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Kung kaya't nang sumulat si Mateo, ginamit niya ang kaharian ng langit imbis na kaharian ng Diyos. Ipagkumpara natin, halimbawa sa Marcos, sa Mark chapter 4 verse 30 hanggang 31. Mark chapter 4 verse 30 hanggang 31. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? O anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siya'y lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, etc. Ginamit ni Marcos ang phrase na kaharian ng Diyos. Pero tignan natin paano yan sinulat ni Mateo. Matthew chapter 13 verse 31. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabing, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Pareho ang pagkagamit, subalit ibang ginamit ng mga salita. At ito ang ginawa ni Mateo sa paggamit ng kaharian ng langit instead na kaharian ng Diyos. Mapapansin din natin na isa pang halimbawa kung bakit natin sinasabi na mga Hudyo ang sinulatan nito, na kapag si Mateo ay nagbumabanggit ng kaugalian ng mga Hudyo, hindi niya pinapaliwanag kumpara sa ibang ebanghelyo, sapagkat alam niya na mayroong sapat na kaalaman ang kanyang mga mambabasa. Halimbawa nito ay pinagkumpara natin sa Mark 7 verse 1 to 5 at ang Matthew 15 verse 1 to 2 patungkol sa tradisyon ng paghuhugas ng kamay. Si Marcos ay nagpaliwanag kung anong tradisyon yon, si Mateo ay hindi nagpaliwanag. Sapagkat kung ang sinusulatan mo ay mga Hudyo, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili nilang tradisyon sa kanila. Ano ang layunin ng ebanghelyo ayon kay Mateo? Bakit isinulat ito? Sumulat si Mateo sa mga Hudyo upang sila ay manampalataya at tumibay sa pananalig sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang hari. Sa panahon ng sumulat si Mateo, ang mga Hudyo na naging Kristiyano ay mahigpit na pinag-uusig ng mga pinuno ng mga Hudyo. Kung maalala natin yung date kanina, halos kasabay ito ng aklat ng sulat sa mga Hebreo. Parehas nung nakatayo pa ang templo. Ang bawat Kristiyano, Hudyo, ay inuusig ng pinuno ng mga Hudyo, ng mga kaibigan nila,
at maging ng kanilang mga kamag-anak. Nabasa natin sa mga gawa na ang pag-uusig ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Kristiyanong Hudyo. Basahin natin sa Acts chapter 8 verse 1. Nang araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Now, tignan natin sa verse 3 kung anong ginagawa sa kanila. Datapwat pinuksa ni Saulo ang iglesia. Si Pablo, bago siya tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang mga bahay-bahay, at kinakaladkat ang mga lalaki at mga babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Nibe-raid ang mga Kristiyanong Hudyo sa Jerusalem. Dahil sa matinding kahirapan, ang mga Hudyo na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo ay nahaharap sa tukso na tumalikod sa pananampalataya at bumalik sa dati nilang pamumuhay at paniniwala. Bilang tugon, sumulat si Mateo upang ipaalala sa kanila na si Jesus na kanilang Mesiyas ay nagdala sa kanila ng kaharian ng Diyos. Basahin natin sa Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Dahil sa akin, dahil kay Kristo. Mga galak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nauna sa inyo. Ipinaalala ni Mateo sa ebanghelyong ito na tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako na ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Chapter 1 verse 21 hanggang 23. At binasa ng kapatid natin kanina. Matthew 1, 21 hanggang 23, at siya'y manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Ipinaalala sa kanila ni Mateo, inuusig kayo, pero dumating na si Kristo, hindi kayo iniiwanan ng Diyos. At anuman ang mangyari sa inyo sa lupang ito, ligtas kayo, sapagkat si Jesucristo ay tagapagligtas. Ang ebanghelyo ayon kay Mateo ay kwento ng encouragement at comfort ng mga Kristiyano. Hindi mawawala ang mga hamon sa buhay ng mga Kristiyano hanggat hindi pa nalulubos na ipahayag ang kaharian ng Diyos. Dahil dito, ang mga Kristiyano ay dapat tumibay sa pagtitiis at pananampalataya hanggang sa wakas. Matthew chapter 10 verse 21 hanggang 22. Matthew 10, 21, 22. Ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at mangaghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Verse 28 hanggang 33. Huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi ipahihintulot ng inyong ama. Datapwat maging ang buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya.
Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino mang sa akin ay magkaila sa harap ng mga tao, ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Tiniyak ni Mateo sa kanyang mga mambabasa na sinimulan ng tuparin ng Panginoong Hesukristo ang mga pangako ng lumang tipan patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa isang banda, ang pagtatayo ng kaharian ay nagpapatuloy. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ang bumubuo sa sambahayan niya. Naalala niyo ang sinabi sa Hebreo, na huwag ninyong bitawan ang pagkakatiwala ninyo kay Kristo sapagkat kayo ay kabahagi ni Kristo, sangbahayan ni Kristo, kung inyong iingatan ang inyong pagtitiwala hanggang wakas. Parehas din yan ang mababasa natin sa Matthew 16, verse 16 hanggang 18. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon, Bar-Jonas, sapagkat hindi pinahahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito," na tinutukoy niya yung pananampalatayang binanggit ni Pedro, "itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades, ng impyerno, ng libingan, ng kamatayan ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Kaya't hinihikayat niya ang mga Kristiyano na magtapat sa hari hanggang sa kanyang muling pagparito at kanyang aayusin ang lahat. Parurusahan niya ang mga kaaway niya at tatanggapin niya ang mga tapat sa kanyang kaharian. Matthew 24, verse 42 hanggang 51. Magpuyat kayo o magbantay kayo, sapagkat marami nagpupuyat na hindi nagbabantay. Magbantay kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat. Hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsipaghanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, "Magtatagal ang aking Panginoon," at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay, sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. So tinignan natin ang overview ng aklat ni Mateo, ang Ebanghelyo ni Mateo, sa sumulat, sinulatan at ano ang kanyang layunin. Tignan natin ang buod ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay may 28 na chapter at 7 na pagkakahati, 7 divisions. Sa simula pa lang ng Ebanghelyo, ipinakilala ni Mateo ang Panginoong Hesukristo bilang ipinangakong hari ng mga Hudyo. Sa chapter 1 hanggang chapter 2, sa pamagitan ng talaang kanan, na binasa ng kapatid natin kanina, ipinakita na siya ay anak ni David at anak ni Abraham, katuparan ng lahat ng tipan ng Diyos. Gayunman, dumating siya hindi sa palasyo, kundi sa isang sabsaban. Ang mga pantas mula sa malayo ay kumilala sa kanya. Samantalang si Herodes at ang mga pinuno ng Israel ay nagplano para patayin siya kahit sanggol pa lang siya. Sa ganitong paraan, ipinakita na ang hari ay dumating, ngunit hindi ayon
sa inaasahan ng karamihan. Sa chapter 3 hanggang 7, nakita natin ang pagdating ng kaharian. Sa pangangaral ni Juan Bautista at ng Panginoon, ipinahayag na malapit na ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit. Sa bautismo at pagtukso sa ilang, pinatunayan ng Panginoong Hesus na siya ang tunay na anak ng Diyos na masunurin. Sa chapter 5 hanggang 7, ang sermon sa bundok ay nagsisilbing saligang batas ng kaharian na nagtuturo ng pamantayan ng katuwiran na hindi lamang panlabas kundi nakaugat sa puso. Isang pamumuhay na pagpapakumbaba, pagtitiwala at pag-ibig. Sa chapter 8 hanggang 10, lumawak ang kaharian sa pamamagitan ng mga gawa at salita ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang mga himala, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas sa mga demonyo, pagbuhay ng patay, ay nagpapatunay ng kapangyarihan ng kaharian laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Pinili niya ang 12 at isinugo sila upang ipahayag ang mabuting balita. Palatandaan na ang kaharian ay hindi nakasentro lamang sa kanya kundi ipahahayag sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Subalit, hindi lahat ay tumanggap sa paghahari ni Kristo. Sa chapter 11 hanggang 13, kahit si Juan Bautista ay nagtanong kung siya ba talaga ang Mesiyas. May ilang bayan na hindi tumanggap sa kanya at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay hindi naniniwala sa kanya. Kaya gumamit si Jesus ng mga talinghaga upang ilarawan ang tunay na katangian ng kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay tulad sa isang maliit na buto ng mustasa na lalaki at lalaganap. Magsisimula ito sa maliit, subalit sa paglipas ng panahon ay lalaki. Ito ay tulad ng lebadura na hindi mo mapapansin pag nilagay sa masa, subalit ito ay tahimik na kumikilos at nagpapaalsa sa tinapay. Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng paglalambat ng isda. Pag inihagis mo ang lambat, sari-saring isda ang makukuha mo. Subalit pagdating sa pangpang, paghihiwa-hiwalayin yung mga isda na nakakain at isda na hindi nakakain. Ganon din naman sa dulo ng panahon. Maaaring sa kaharian ng Diyos, may mga tunay na Kristiyano at mga hindi tunay na Kristiyano. Subalit pagdating ng huling panahon, paghihiwalayin ng mga kambing sa mga tupa, ang mga trigo sa damong ligaw, paghihiwalayin ang mabuti at masama sa katapusan ng panahon. Sa chapter 14 hanggang 18, ipinakita naman ng Panginoong Hesus kung paano dapat tanggapin at paglingkuran ang kaharian ng Diyos. Ang pagpapakain sa libo-libo ay nagpatunay ng probisyon ng hari. Kayang mag-provide ni Kristo. Ang paglakad niya sa tubig ay nagturo na ang pananampalataya ang susi sa kapayapaan kay Kristo. Sa pagpapahayag ni Pedro na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, malinaw niyang sinabi na ang kanyang nasasakupan. Ang iglesia ay pinagtitibay sa pundasyon ng pananampalataya lamang sa kanya. Ngunit tinuturuan din niya sila na ang daan ng kaharian ay daan ng krus. Sa chapter 18, itinuro niya na ang dakila sa kaharian ay yaong bata, kagaya ng isang bata. Marunong magpakumbaba, masunurin kay Kristo at handang magpatawad sa lahat ng mga katitisuran. Sa chapter 19 hanggang 25, ipinakita ang mga hamon at tagumpay ng kaharian. Ang mayamang binata ay tinawag ngunit tumanggi sapagkat mas mahal niya yung kanyang kayamanan. Hindi niya maiwan ang kanyang kayamanan kaya ayaw niya sumunod kay Kristo. Sa pamamagitan ng talinghaga, itinuro ni Jesus na ang paanyaya ng kaharian ay para sa lahat, ngunit dapat tanggapin ng may pananampalataya at pagsunod. Ang pinuno ng ng Israel ay patuloy na tumututol, kaya ipinahayag ni Jesus ang mga masasakit na salita laban sa kanila. Sa huling kabanata bago ang kanyang kamatayan, ibinigay ni Hesukristo ang hula ukol sa kanyang pagbabalik, paghuhukom at gantimpala para sa mga tapat. Sa huling bahagi, sa wakas, sa chapter 26 hanggang 28, ipinakita ang katapusan ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo sa lupa, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng hari. Sa huling hapunan, itinatag niya ang bagong tipan sa kanyang dugo. Siya ay nahuli
nilitis, pinagtawanan at ipinako sa krus. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinupad niya ang layunin ng Diyos, ang pagtubos sa mga makasalanan. Sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Tanda ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Bago siya umakyat sa langit, iniwan niya ang dakilang utos, ang ipahayag ang kanyang kaharian sa lahat ng bansa. Hanggang sa wakas ng panahon. Sa katiyakang kasama niya ang kanyang alagad, mga alagad magpakailanman. Iyan ang buod ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Dadako tayo sa exhortation. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos na dinala ng ating Panginoong Hesukristo ay dumating sa tatlong bahagi. Una, ang kaharian ng Diyos ay dumating na ng nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang buhay, ministeryo at mga himala. Ang kanyang kamatayan ay nagpatibay ng isang bagong kasunduan at tumubos sa bayang hinirang ng Diyos. Pangalawa, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay at umakyat sa langit, ang kanyang bayang tinubos, ang iglesia, ay nagpapatuloy ng gawain sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Mula sa langit, naghahari at namamagitan ang ating Panginoong Hesukristo para sa iglesia. At siya'y sumasa atin at nangunguna sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sa pamamagitan niya, tinatamasa natin ngayon ang mga espiritual na pagpapala ng kaharian, kalakip ng awa at biyaya ng Diyos. Kung titignan natin yon sa mga parable ng ating Panginoong Hesukristo, na nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng Diyos ay parang maliit na binhi. Sa paglipas ng panahon ay lalaki, kung kaya't nasa panahon tayo ng pagpapatuloy ng kaharian ng Diyos. Nag-umpisa na, subalit hindi pa nalulubos. Kung kaya't sa panghuling bahagi ng pagdating ng kaharian ng Diyos, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, malulubos ang ating kaligtasan. Iniligtas tayo ng Diyos, kaluluwa, espiritu at katawang walang kamatayan. Tatapusin niya ang kasalanan, huhukuman niya ang sanlibutan at paparusahan si Satanas. At maghahari siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, kasama ng kanyang bayang pinabanal. At doon makikita mo ang kaharian ng Diyos na magiging mayabong, kagaya ng isang punong kahoy pagkalipas ang mahabang panahon. Kaya maraming hindi nakaunawa ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Akala nila pag dumating ang Mesiyas, yun na. Kaya't paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng Diyos ay parang maliit na binhi na kailangang lumago, yumabong para makita mo ang kanyang talagang anyo. Nang tawirin ng Israel, sa pangunguna ni Josue ang ilog Jordan, galing sila sa ilang, tumawid sila ng ilog at sila ay nasa Kanaan na. Sila ay nasa lupain na pangako sa kanila ng Diyos. Subalit anong sumalubong sa kanila? 7 taong pakikipaglaban. Nandoon na sila sa lupang pangako. Nandoon na sila sa bayan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Kanila na, pero hindi pa kanila. Nandoon na sila, subalit makikipaglaban sila. Subalit anong pangako sa kanila ng Diyos? Sinabi ng Diyos kay Josue, Joshua chapter 1, verse 5 hanggang 9. Joshua chapter 1, verse 5 hanggang 9. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipapamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang
at magpakatapang na mabuti, na isasagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan, hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Nangako ang Diyos ng tagumpay at ng kanyang palagiang pagsama kay Josue at sa mga Israelita. Anong kailangan nilang gawin? Nandun na sila sa lupain na para sa kanila. Pero anong dapat nilang gawin? Kailangan nilang magpakatapang at sumunod sa Panginoon. Kailangan nilang laging pagbubulay-bulayan ang kautusan ng Diyos. Tayo ay kagaya din ng mga Israelita sa panahon ni Moises. Nasa atin na ang kaharian ng Diyos, pero naghihintay pa tayo ng kaharian ng Diyos. Nakatawid na tayo sa ilog, at tayo ay nasa lupaing pamana na sa atin ng Diyos. Kung iisipin natin ang buhay natin sa iglesia, ang kagalakang nararamdaman natin sa ating paglilingkod, ang kaaliwan na mula sa banal na Espiritu na dinadanas natin araw-araw kasama ng iglesia, ay patikim lamang na mga kaluwalhatiang mahahayag pa sa kapahayagan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Makita mo ba yung kapayapaan sa gitna ng bagyo at sa lahat ng maraming problema? Yung kapayapaan na yan ay patikim ng Diyos sa kapayapaan, sa panahon, sa lugar na wala ng anumang kalungkutan at wala ng kapighatian. Nagaling sa banal na Espiritu. Nakikita mo ba at natitikman mo ba ang sarap ng salita ng Diyos kapag ating napapakinggan? Darating ang panahon na wala na tayong ibang aaralin, salita na lang ni Kristo. Nakikita mo ba ang sarap sa pakiramdam at kapayapaan ng dulot ng pananalangin? Darating ang panahon, wala na tayong ibang gagawin maliban sa kausapin ng Diyos. Ang buhay natin sa iglesia ay patikim ng kapangyarihang darating, ng kahariang darating. Subalit kagaya kay Josue, tayo ay nakikipaglaban pa. Kailangan natin patayin ang ikan sa ating mga sarili. Kailangan nating maunawaan ang salita ni Kristo. Tayo ay nakikipaglaban pa at nagsisikap na makapasok sa kapahingahan para tamuhin ang buhay kasama ni Kristo sa walang hanggan. Anong binigay na aklat sa atin? Ang pinag-aaralan natin ngayong umaga, ang aklat ng hari. Anong binigay kay Josue? Ang aklat ng kautusan. Ang ibinigay sa ating ngayong aklat na dapat nating pagbulay-bulayan ay hindi aklat ng kautusan. Ang ibinigay sa atin na aklat, ang aklat ng Panginoong Hesukristo ay aklat ng biyaya. Sapagkat ang ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang aklat na binabasa natin sa Bagong Tipan ay aklat na nagpapakita na ang kautusan sa Lumang Tipan ay sinunod ni Kristo ng perpekto. Na siya ay sakdal sa kanyang paglilingkod at ang lahat ng kanyang tinupad, ang katuwiran na kanyang ipinamuhay, ay ibinibilang sa atin ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Tinawid ng ating Panginoong Hesukristo ang kamatayan mula sa buhay na ito
tungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang ebanghelyo. Hindi lamang tayo tinatawag ng Diyos na sumampalataya. Tinatawag tayo ng Diyos na maging Kanya, maging pag-aari niya, maging bayan niyang sarili para sa Kanyang kaluwalhatian. Anong sinasabi sa atin ni Kristo? Noon sinabi ng Diyos kay Josue, magpakatapang ka. Huwag kang panghihinaan ng loob sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay sasama sa iyo kahit saan ka pumaroon. Subalit anong sinasabi sa atin ngayon ni Kristo? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Magsiyaon. Mabuhay kayo, magpatuloy kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo. Hindi ba kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Josue? Pagbulay-bulayan mo ang aklat ng kautusan, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ngayon sinasabi sa atin ng Panginoon, dapat nating matutunang sundin ang lahat ng pinag-uutos ni Kristo. At siya'y nangako, narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nang matapos ang digmaan, nang namatay si Josue, ang mga Israelita sumamba sa Diyos-Diyosan. Tayong mga Kristiyano, mapapalitan ng pastor, lilipas ang panahon, pero si Kristo ay palaging kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, tayo ay magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga awitin, ng mga aral, ng mga pagsamba at papuri na ukol sa Espiritu. Umawit tayong may biyaya, may kasiyahan sa ating puso sa harapan ng Diyos. At anuman ang inyong ginagawa sa salita, sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa pamamagitan niya. Colossians 3:16 hanggang 17. Mula dito sa loob ng iglesia, mula sa mga Kristiyanong sambahayan tungo sa sanlibutan, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at makita kayo o wala man ako sa harap ninyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa sa kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway, huwag kayong matakot sa mga pag-uusig, huwag tayong matakot sa mga kahirapan, sapagkat ito'y malinaw na tanda ng kapahamakan nila. Datapot sa atin, kung dinaranas natin ito dahil kay Kristo, ito'y tanda na tayo'y mga ligtas at anak ng Diyos. Ang mga tao ay nahihirapan dahil sa kanilang mga kagagawan at sa kanilang pagsuway sa Diyos. Subalit kung ikaw ay nagtitiis at naghihirap alang-alang kay Kristo, yan ay tanda ng banal na Espiritu na ikaw nga'y anak ng Diyos. At ito ay mula sa Diyos, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Philippians 1:27 hanggang 29. Ang Panginoong Hesukristo ay kasama natin sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Huwag tayong panghinaan ng loob. Pangwakas na panawagan. Kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ang pagsuko kay Jesus ay hindi lamang sa simula, kung hindi
sa patuloy na paglakad kasama niya araw-araw. Ang ating Panginoong Jesucristo ang hari na ipinangako, ngunit siya ring lingkod na nagpakumbaba upang tayo ay maligtas. Tinatawag niya tayong maging tapat sa Kanya at ipahayag ang Kanyang kaharian hanggang sa Kanyang muling pagparito. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay hari. Ikaw ba ay tunay na tagasunod niya sa salita at sa gawa? Pagpalain kayo ng Panginoon. Nalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang hari ng aming buhay. Nawa ay lubos ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Ituon mo ang aming mga paningin sa iyong paghihirap. Na sa kabila na ikaw ay Diyos, ikaw ay nagpakumbaba, nag-anyong alipin para sa aming kaligtasan upang madala mo kami sa iyong kaharian. Tulungan mo kami, Panginoon, na nasain ang krus mo araw-araw. Sapagkat hindi kami higit sa iyo. Hari ka ng aming buhay. Tulungan mo kaming makasunod sa iyo araw-araw. Tulungan mo kaming sumuko sa iyo araw-araw. Tulungan mo kami na hindi po comfort ang hinahanap namin sa salita mo, kundi hamon. Pag-utusan mo kami, Panginoon. Hindi lamang sa isip, pag-utusan mo kami sa aming mga puso. Upang ialay namin sa iyo ang lahat. Ano man ang aming ginagawa, maluwalhati ka. Ano man ang aming iniisip at ang aming sinasabi ay maluwalhati ka. Si Jesucristo ang aming Panginoon. Tulungan mo kaming maging tapat sa Kanya. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu na iyong ibinigay sa lahat ng mga sumasampalataya. Nalalaman namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming sundin ang iyong kalooban. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen.